Good day to everyone. We are nasa penultimate part ng ating series on the joy of salvation. So tayo po ay matatapos na for this month, and I hope that you are able to just, live out for the whole month of December yung kagalakan sa ating kaligtasan. And if you have missed on anything, you can always go back to the recording sa ating social media account. So today, ang pag-uusapan po natin is of course, kung ikaw ay masaya, di ba? Sigurado naman na magkakaroon ka ng desire to share it. So pag-uusapan po natin ngayon, sharing the joy of salvation, evangelizing with joy and enthusiasm. So siyempre po 'di ba 'pag meron po tayong natagpuan na talagang nagbibigay sa atin ng ano 'no, benepisyo, ang normal human tendency po ay i-share po natin yung karanasan na yun, 'di po ba? In order for other people to actually enjoy the same benefit. 'Pag meron po tayong nabiling magarang, damit na talaga nga naman maganda ang kalidad o sapatos na maayos ang cushioning kung ito ay sports shoes or kung whatever it may be, the Lord will lead you towards sharing the gospel because you have overflowing joy. So yun po yung nangyayari pag sobrang punong-puno ka, aapaw at aapaw ka. Minsan nga po, hindi talaga natin intentionally ginagawa yung pag-share, but kikita po ng mga tao sa ating kapaligiran. So ano pong sabi ni Jesucristo bago po siya umakyat papuntang langit for the last time? And so sabi sa Matthew 28 verse 18 to 20, in the New International Version, kung maaari po kayong tumayo with me, let's stand up together and we will read the words of God together with reverence and holy fear. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung Great Commission. Katulad po ng kultura ng mga Pilipino, kultura po ng mga Eastern religion or Eastern cultures, ang pinakamabigat na iiwang habilin ng isang tao ay ang habilin bago siya mamatay. At sa case ni Christ, hindi naman po siya namatay. Nag-ascend siya sa heaven. So it was the last words of Christ before being taken to heaven in His human form. So ito po yung tinatawag natin the Great Commission. At sinabi ng Panginoon na ito, ipamahagi niyo to kasi ang gospel is not only about ang kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy, kung hindi kaligtasan sa sitwasyon ng makamundong pamumuhay. Kaligtasan o kalayaan sa kasalanan. Kaligtasan o kalayaan sa negativism, yung mga maling mga practices na nagdadala sa atin ng grief or ng sorrow. So ang sinasabi po ng Panginoon dito, pag pinamahagi natin ito, turo mo sa kanila na kailangan nilang tanggapin ako bilang Diyos at tagapagligtas. Turuan mo silang sundin ang lahat ng tinuro ko sa iyo at naipamuhay mo. Ito ay napaka-importante. So ang talagang tawag po dyan, in its essence, is the good news of salvation. At syempre, ang sinasabi ng Panginoon, pag shinare mo yan, kailangan mo silang i-disciple. Kaya importante po ang discipleship sa mata ng Panginoon because that is arguably, ang pinakamahirap po na ministry, yung pag-aalaga ng spiritual child. So, hindi po sapat na shinare natin yung gospel, nakatanggap sila kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kung sila po ay na assign to us to become our disciples, aalagaan natin sila. At kung hindi naman po, dadalhin natin sila kung saan sila tinawag na magpasakop bilang disipulo ng isang spiritual parent. So, anong nangyayari po? Ano pong ibig sabihin ng discipleship? Ito po ay, it's the etymology of the word discipline. Ito po yung proseso ng edukasyon, ika nga, sa buhay spiritual at ang pagsunod sa salita ng Diyos. So, naituro sa kanila, kailangan sundin. Kasama po siya.
At dalawang puntos po ang pag-uusapan natin today. The joy of my salvation or our salvation, enough para ipamahagi natin ang good news sa ibang tao. At syempre yung evangelism with joy, yung kitang-kita nila na tayo ay talagang galak na galak sa ating karanasan bilang anak ng Diyos at tayo ay handang ipamahagi ang ating karanasan sa mga tao, ang ating testimony, ang ating witness. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, isa pong kahibangan, kahangalan ang hindi ipamalita ang good news, ang pag-evangelize. Dahil inutos mo po ito, Panginoon, hindi ito isang bagay na pakiusap. Ito po ay inutos mo na kailangan naming sundin dahil ang una may kinabang sa aming pagsunod ay kami. Mababago kami, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo kasi makikita po namin kung gaano mo kamahal kami bilang anak mo at gaano mo kamahal yung mga taong naliligaw ng landas. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo para ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ay maligtas. At alam po namin, Panginoon, na tinawag mo kami, hindi para ma-born again lang o para maging Kristiyano o para makatanggap ng buhay na walang hanggan, kung hindi, kami po ay may responsibilidad mula sa aming Panginoon pagpapasakop sa iyo at pag-ibig pabalik sa iyo dahil minahal mo kami bago pa kami, Panginoon, dumulog sa iyo at tinanggap bilang ikaw, bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ipamahagi po namin ang magandang balita sa mga taong inassign mo sa amin. And so I pray in the mighty name of Jesus. Baguhin niyo po, Panginoon, ang aming pananaw tungkol sa buhay namin. Dahil kung totoong sobrang ganda ng balitang natanggap namin at naipamuhay namin, imposible na hindi kami magkakaroon ng sigla, gana at kagalakan na ito ay pamahagi sa ibang tao. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, pagpatuloy po natin, tanong muna, what compels you to share the joy of your salvation with others? Ano ba yung nagdadala sa iyo? Kung ito ay iyong pinapractice, ano ba ang motibo mo? Ano, saan ba nanggagaling yung enerhiya mo o yung sigla mo kapag ikaw ay namamahagi ng magandang balita ng Panginoon? You've got to have that understanding kung saan yung motive mo nanggagaling. Kasi nga naman, imposible na wala tayong dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya kailangan natin mas pungan. Ano nga ba? At syempre, ang tamang motivation is love. Yung pag-ibig natin sa Panginoon, sa ating sarili, para mamahal natin ang kapwa natin, katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kung tayo ay nakakaranas ng pagpapala, gusto natin ng iba ay makaranas ng pagpapala dahil mawawala yung kadamutan sa atin. Kaya ang pinakamalalim at makapangyarihang pundasyon ng motibo natin when we share the gospel with enthusiasm, it's because of love. God's love for us, our love for ourselves, and our love for others. At na yan, meron po tayo syempreng pagsunod sa Panginoon. At ang pagsunod natin sa Panginoon ay magriresulta syempre ng kapangyarihan na mula sa Kanya. Dahil tayo po ay nag-aabang doon sa tamang timing ng pag-share at syempre yung equipping, yung paghahanda natin spiritually for that. Kaya ano pong sabi ng Panginoon sa Acts 1:8? Sinabi niya po ito sa kanyang mga alaga. Huwag muna kayo mag-share ng gospel. Sabi niya ganun. Antayin niyo ito. Antayin niyo ang event na to. Acts chapter 1 verse 8 Amplified Version. Again, stand up with me wherever you are. Anong sabi ng Panginoon dyan? But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses to tell people about me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. So ito po yung kapangyarihan na mula kay Lord Holy Spirit para tayo po ay maging maayos na witness. Tayo po yung makapag-testify. At pag tayo po ay nagsalita, ang pagkukumbinsi o ang pagkakausap doon sa tao ay ang Panginoon, hindi po tayo. Ang kapangyarihan na bitbit natin ay mula sa Diyos at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kakausap sa mga taong kinakausap natin. Ay sa pong karanasan ko, ito ang sinasabi ko, pero ang natatanggap po nila ay directly ang salita ng Panginoon. And when we were having that conversation, ito po na-share ako ng gospel,
Hindi, hindi, alam ko, nung nire-recall niya yung conversation namin, hindi yun yung mga sinabi ko. Dahil supernaturally, the power and ability comes from the Lord Holy Spirit. Hindi sa atin yan. Hindi to competency o skill na na-develop. No, it is the grace of God. Kaya habang tayo ay nakipag-usap about this, when we testify and share the gospel, tayo ay walang takot. Hindi natin iniisip na tayo ay marireject dahil ito ay gusto ng Panginoon. Alam natin people will reject the gospel. At given na yan, more people will reject the gospel. Kailangan natin maintindihan yan. Pero hindi tayo yung may responsibilidad to convince the person or group of people that we are sharing the gospel with. So, ang nangyayari sa atin is the power comes from God, the outcome is God's, na andun po tayo to represent God. So, gagawin natin, yung role natin, maghahanda tayo, magpe-pray tayo, magka-fasting tayo para sa mga taong inassign sa atin ng Panginoon that we may share the joy of our salvation. At sasabihin natin sa kanila, ano yung naranasan natin sa Panginoon? Yung pagbabago natin, syempre, first and foremost, di ba yung karanasan natin na nagkakaroon tayo ng kapayapaan? Syempre, meron po tayong importanteng core verses na kailangan nating i-share sa kanila. Ephesians 2, 8 to 10, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 6, 9 to 10, John 3:16 to 18. Siyempre, kailangan po yan. That's the core. And of course, makikita po nila, mukha ba tayong excited when we share the gospel? Tayo ba talaga ay masaya doon sa ating kaligtasan bilang mga born again believer? Kita ba nila sa mukha pa lang natin, sa pamumuhay natin, sa relasyon natin sa ating pamilya, sa pagkatrabaho natin, pag-aaral natin, pag-negosyo natin, totoo ba talaga na ang presensya ng Panginoon ay dumadaloy sa atin? Dahil yun po yung power and ability that comes from God. Hindi natin kayang gawin to, hindi natin kayang i-develop ito. Ito po ay binibigay, ginagawad ng Panginoon sa isang anak niya na totoong handang manilbihan sa kanya dahil punong-puno siya ng kagalakan, punong-puno siya ng pag-asa, at ang isang taong punong-puno ng kagalakan, i-share niya ang kanyang karanasan. Kaya nga po kadalasan when a person actually comes to me and they will say na, gusto ko mag-serve kay Lord, ang dami kong gustong gawin, blah, blah, blah. Alam ko agad ang taong yun ay hindi naninilbihan sa Panginoon at hindi talaga ganap ang kagalakan ng kanyang kaligtasan kung ligtas man siya. Dahil ang sinasabi niya ay puro intensyon niya. Ang isang anak ng Diyos na talagang namamahagi ng kagalakan ng kanyang kaligtasan, tinuturo sa ibang tao na punong-puno ng kumpiyansa sa Panginoon, hindi sa kanyang sarili, ang kanyang karanasan sa Panginoon, tahimik yan. Hindi niya kailangan ipangalandakan. Gumagawa yan ng mga bagay na maaring hindi alam ng napakaraming tao sa kalagitnaan ng kanilang interaction. Dahil the faithful, they don't need to boast. The faithful, they don't need to share what they're doing for the glory of God. All they need to do is to live their lives filled with joy because of their salvation. Sino nga ba naman yung hindi matutuwa na kapag ang isang tao na punong-puno siya ng kagalakan ng kanyang kaligtasan, pag namatay siya, pupunta siya sa langit. Sino ba naman ang hindi magkakaroon ng sapat na utang na loob sa Panginoon at araw-araw maari niyang ipagpasalamat ang kanyang eternity? Because Christ has given him access or her access to heaven when they die physically. Sino ba naman ang hindi matutuwa na malaya siya sa kasalanan at kamunduhan, hindi siya nag-aaksaya ng panahon sa social media, hindi siya nakikipag-away, hindi siya nakikipagchismisan, hindi siya nega, hindi siya Karen, hindi siya Kevin, hindi siya mareklamo, hindi siya maanga. Sino ba naman ang hindi matututong mag-share ng kanyang karanasan sa Panginoon dahil sa mga benepisyong naranasan niya, sa disiplina ng Panginoon, pagkapasakop sa Panginoon, na malaya yung utak niya, na hindi maingay, hindi punong-puno ng agam-agam, hindi punong-puno ng pag-aalala, mahimbing ang tulog, masarap ang kain, kahit kanin lang at toyo.
Hindi kailangan lechon ang kakainin niya. Masaya siyang naglalakad, hindi niya kailangan magpadyak. Masaya siyang nag-aaral kahit walang kuryente sa kanyang tahanan, lampara lang. Ganun po kalupit ang pagbabagong igagawad ng Panginoon sa atin. At sino ba naman ang hindi matutuwa na malaya siya sa impluwensya ng mundo? Hindi siya mag-iipon para makabili ng iPhone para maipagyabang niya. Hindi siya mag-iipon para makabili ng sasakyan, nahulugan, utang, at mamumroblema siya sa monthly dahil sa kayabangan niya. Marami po akong kilalang ganyan. Sasabihin nila in the guise of a need. Pero talagang mayabang lang, gusto lang na may magarang sasakyan, masabing meron siyang sasakyan. Tapos problema sa paghuhulog. Tapos ang mangyayari sa kanila, poproblemahin nila, guguluhin nila yung mga tao sa kapaligiran nila, mangungutang sila para matustusan lang ang bisyo na hindi makabuluhan. Dahil pag nasa Panginoon ka, hindi mo kailangan ng mga bagay na magpapabigat sa buhay mo. Wala kang dapat patunayan. Dahil sapat na ang Panginoon. Ganap na ang tagumpay mo. Dito sa lupang ito, hanggat sa langit. Titignan ng mga tao, wala naman napundar yan eh. Hindi naman yung pagpupundar. Dahil lahat ng ipinundar natin, iiwan lang natin sa mundong ito eh. Meron ba kayo nakita na namatay? Dala niya yung bahay sa kabilang buhay? Wala. Dala niya yung sasakyan? Wala. Dala niya yung damit? Wala pong ganun. Ang bit-bit natin sa kabilang buhay kung tayo ay na born again, tinanggap natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bit-bit natin lahat ng ginawa natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil ganap ang kaligtasan, ganap ang tagumpay. Pagpunta natin sa kabilang buhay, makikita ng ibang Kristiyano kung sino po talaga ang matapat sa Diyos at sino ang nagpanggap o sino ang nagpapanggap lamang nung sila ay buhay sa mundong ito. Ganun po kalaya ang isang anak ng Diyos na totoo nga naman nagpapasakop sa Kanya, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, pag ikaw ay nag-share ng good news, ikaw ay punong-puno ng energy. So how does evangelism reflect the joy we have experienced in Christ? So paano nga ba napapakita natin sa ibang tao habang tayo ay nag-evangelize o nag-share ng good news na punong-puno tayo ng kagalakan? Lalabas at lalabas lang po talaga siya, lulutang lang siya. Minsan nga po hindi mo na kailangang magsalita eh. Mukha mo pa lang, panalo na. Lengguwahe mo, kilos mo, panalo na. Yung pagtulong mo na hindi mo kailangang pangalandakan, tahimik ka nag-aabot sa mga taong nangangailangan. Meron kang nililigtas sa karanasan nilang abuses. May sinusupport ka ng mga taong walang nakakaalam so that they may have a better life and better education. And that's how, evangelism becomes holistic. Hindi lang siya talaga evangelism sa salita. Evangelism sa gawa. Dahil sabi nga ng kanta ng SNJ, we are the gospel. And our lives is the gospel according to us. We are saying that because ang mga tao po, hindi naman yan susunod na sinasabi mo eh. Susundan niya ang ginagawa mo dahil ehemplo mo yun. And that's where lies the difference between sa isang tao na talaga nga naman masaya siya, punong-puno ng kagalakan habang siya ay nabubuhay sa kanyang kaligtasan. Basahin po natin while you are all on mute. If you can stand up with me, that will be great. Romans 10, 14 to 15 from the New International Version. How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Tayo po yun. Inatasan po tayo that we bring the good news. Hindi to obligasyon. Kung hindi ito ay manifestation ng ating pag-ibig sa Panginoon. Pag-ibig sa ating sarili at pag-ibig sa mga tao sa ating kapaligiran. Ito yung ebidensya ng ating kaligtasan at ang kaligtasan natin ay totoo dahil kitang-kita nila ang pagbabago
sa ating buhay. Grabe po yung kagalakan na binibitbit natin sa presensya nila. Yung tahanan natin, damang-dama ng mga taong pumapasok yung saya. Yung tipong ayaw na nilang umalis sa loob ng tahanan mo kasi nararanasan nila ang Panginoon. Hindi man nila maintindihan, bakit ba punong-puno ng kapayapaan ang tahanang ito? Hindi man nila maintindihan at hindi nila ma-articulate, hindi nila masabi, ano yung dahilan? Bakit ang bahay na 'to ay napaka-attractive? Bakit 'pag naandiyan ako sa bahay na 'yan, parang ang gaang ng aking araw-araw na pamumuhay? It's just amazing. Dahil 'pag ikaw po talaga ay masiyahin, imposibleng hindi mapunan ng tao sa kapaligiran ang iyong kasiyahan. At kapag ang kasiyahan mo ay galing sa pag-ibig ng Panginoon, imposibleng hindi sila mamangha sa Panginoon. Dahil madadala mo sila palayo sa kasalanan, palapit sa Diyos. Gaano po karami ang mga kaibigan natin ngayon na nilalapit tayo sa Panginoon. Gaano po karami ang mga kilala natin doon sa ating inner circle na nagbibigay sa ating inspirasyon para sundin ang Diyos. Isipin po natin maigi ang mga bagay na 'to dahil kapag tayo po, totoo ang kagalakan natin sa ating buhay, imposible na tayo ay magdadala ng mga negatibong impluwensiya. At ganyan po ang makapangyarihan ng buhay na talaga nga naman sigurado sa kanyang kinabukasan. Ah, ang isang tao po talaga na punong-puno ng, pag-ibig ay mag-uumapaw at mababasa niya yung mga tao sa kapaligiran niya. Magiging maayos po talaga ang kanyang buhay at siyempre meron siyang, desire for others to experience the same thing. And so that's how beautiful evangelism with joy is. So tayo po ay yumuko at manalangin, panandalian. Kung ikaw ay hindi pa nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan kita sa oras na ito. Dahil ito ang pagkakataon na maari mong maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. I will share with you, ah, 3 very important steps. Ang unang dapat mong gawin, ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanang naaalala mo habang ikaw ay nakayuko at nakapikit. The Bible is very clear. The Lord says that He is faithful to forgive us and cleanse us of all unrighteousness if we confess our sins. Pangalawang hakbang habang ikaw ay nananalangin, tahimik sa iyong isipan, ay magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang daan sa kaligtasan. Siya sa krus ng Kalbaryo para tayo ang buhay na walang hanggan. At ang huling dapat mong gawin, manalangin ka mula sa iyong puso at ilabas mo ang mga katagang ito sa iyong bibig. You have to verbalize this prayer that I will ask you to pray. Now, pray this prayer. Amang Diyos, ako po ay dumudulog sa iyo. Nais ko pong maranasan ang kagalakan ng kaligtasan. At alam ko po ang paraan ay kailangan kong tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Ang hiling ko po ay sa oras na ito, manahan ka po sa aking puso. Maghari ka po sa aking buhay. Tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas. Umaasa po ako na mararanasan ko ang kagalakan ng aking kaligtasan. Pwede kang dumilat panandalian at ito ang katotohanan. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso, makakaranas ka ng pagbabago. Makakaranas ka ng pagnanasa na magbasa ng salita ng Diyos at itigil ang mga maling gawain tulad ng pagsisinungaling, pagchichismis, pagbababad sa social media, pandaraya, pagsisinungaling. At magkakaroon ka ng pagnanasa na maging kasapi ng isang simbahan. Magbasa ng salita ng Diyos at mabago sa kanyang presensya.
At kapag naranasan mo ang mga bagay na yan, totoong meron kang kaligtasan. Kapag namatay ang iyong lupang katawan, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit. Hallelujah. Hallelujah. At nais kong ipanalangin ng aking mga kapatiran sa oras na ito na nahinto ang iyong pamamahagi ng salita ng Diyos at nais mong bumalik at maranasan ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Ihingi mo ng tawad ang iyong kapabayaan, ang iyong kasalanan. Ihingi mo ng healing yung pagkaka-enslave mo sa kasalanan, yung pagiging makamundo mo, yung paghahanap mo ng kagalakan sa mga makamundo at maling bagay mula sa mga makamundo at maling mga tao. Be alone with God for the next minute or 3. And afterwards, we will pray together. Panginoon, dalangin ko po ang humility sa mga anak mo na nawala sa ganitong klaseng pamumuhay. Nakalimutan ang Great Commission. Nawala yung kagalakan ng kanilang kaligtasan. Nalugmok sa kasalanan na uwi sa kamunduhan. Dalangin ko po, Panginoon, that they will come before you, humble and seeking healing sa kanilang karanasan. I pray for their revival. I pray, Panginoon, for their restoration. Redemption has been given unto them. Sanctification is flowing through them. I pray yung kanilang sorrow will be godly so that they will repent and not go back to the old nature. Let them experience you in a very powerful way today. Lord, kayo po, Panginoon, ang magtulak sa kanila pabalik sa mga simbahan kung saan sila tinawag. Upang, Lord God, they will be part of the Great Commission, be back as disciples, and eventually they will become spiritual parents as well. At sa mga tinawag mo, Panginoon, sa SNJ, bring them to us. Let them have, Heavenly Father, the opportunity to join us, to touch base with us, so that they may experience, Heavenly Father, the joy of their salvation in a very powerful, life-changing, magnificent, beautiful way. And I pray, Panginoon, sa buhay po nila, ikaw ang mag-glorify. At sa mga kapatiran na patuloy, Panginoon, running the race, fighting the good fight, bless them, Panginoon. Empower them, equip them, Panginoon. Remind them that there is a gift here on this planet and in the afterlife if they continue on doing your will.
and they will be changed from the inside out. Let them experience your blessing. Let them experience, Heavenly Father, revelation na mula sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy silang magkaroon ng kagalakan sa kalagitnaan man ng pagdidisiplina, pagsubok, Panginoon, o di kaya yung mga nangyayaring hindi maganda sa kanilang kapaligiran. Let them experience joy. And Lord, let them continuously share the gospel even to their enemies, to the unlovable, and teach them, Panginoon, to go beyond doon sa kaalaman nila about ministry, about service, and about love. Let them reach out, Lord God, to people whom they have never even thought about reaching out to. I pray that tatanggalin mo po sila sa kanilang mga comfort zones and that they will experience you in a very glorious and beautiful way. As we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon, and there is nothing better in this life than to experience the joy of our salvation. Sa mga kasama po natin, I pray that you will become part of our virtual evangelist. Share the gospel. Share the content of this message. Kung kayo po ay tinatawag na bumalik sa inyong mga simbahan upang marikindle ang inyong ministry in your relationships with your pastors or with the people around you, please go back to them. If the Lord is impressing na kayo po ay para sa SNJ, come to us, reach out to us. We will be more than welcome to accommodate you. If you are still searching for a church at kailangan mo ng church right now, you need God, you need instruction, come to us, reach out to us. At syempre po, doon sa mga nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, through this church, please do reach out to us. Your testimony is very important to us, and it will be an inspiration para sa ibang nakatanggap kay Kristo sa programang ito, and they will also be, of course, encouraged to share their testimonies with everyone. Sa mga kasama po namin sa Zoom, please to stay for a while. We are going to have a very short fellowship, and for those who are watching this live or on demand, may the Lord bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Until next week, goodbye.